Sa pagpapatuloy po ng aking pagbuo ng polo barong, nandito na po ako ngayon sa last operation kung saan mag-assemble ako ng collar bangkito at i-attach ko na rin siya. Sa mga nagtatanong or nahihirapan kung paano mag-assemble ng collar na may bangkito, ganito lamang po yan. Bali yung tela niya sa ibabaw ay nilagyan ko na ng pilon, pinalansya ko para dumikit. And then, ayan, papasadahan ko siya paikot. No, kailangan antahin nyo ay hindi dumidikit yung karayom dun sa pinakapilon. Medyo may pagitan ng konti. Para pag binaliktad nyo ay maganda yung kalalabasan ng korte niya. Maglagay rin kayo ng sinulid dun sa bandang dulo ng collar nang sa ganon ay makuha nyo yung pointed or pinaka tulis ng collar para maganda yung kalalabasan niya. Yan yung may bibigay ko sa inyong tip kapag gagawa kayo ng or mag-assemble kayo ng collar. Ayan, para makuha nyo yung pointed ng tulis. And then papasadahan ko ng 1/16 yan sa bandang ilalim ng collar, yung walang pilon. Ayan, dahil hindi ko itatap ng 1/16 yan paikot. Diyan lamang sa may bandang taas or bandang likod ng collar. Ngayon papasadahan ko siya ng paganyan para mag-close yung collar, hindi siya lumalabi at flat na flat siya. Kapag inassemble ko na yung bangkito, ayan, ayusin ko lang yung gupit para pantay na pantay. Kunin ko yung gitna and set aside. Sa collar bangkito naman, ayan, ganun din, may pilon na rin siya. Na-plancha ko na. Ayan, papasadahan ko lang ng 1/4 yung bandang ilalim ng bangkito para mapix yung tela sa ibaba, dahil mamaya kapag inattach ko yan sa neckline ng barong ay madali na lang siyang itatap 1/16. Sa pag-assemble naman ng collar na may collar bangkito na, ayan, sundan nyo lang yung ginagawa ko. Ayan, sinuha ko lang yung center nila. Ganyan ang pagkakasalansan niya. Ayan yung pinaka-collar. Kailangan yung pilon na sa ibabaw. Hindi yung nando sa ilalim na walang pilon. Dahil yan yung magiging ibabaw ng collar kapag nakakabit na siya dun sa neckline ng polo barong. Ayan, iibabaw nyo yung may pilon na bangkito. Nasa gitna yung pinaka-collar niya. And then may kapirasong tela na katulad din ng bangkito dun sa ilalim. Ayan. Pinasadaan ko lang sa gitna muna, itataking ba para balanse siya. Ang bangkito nga po pala may 1 inch yan pa kada dulo. Yun po yung pagitan dun sa pagkabit ng collar. Yun yung nakikita nyo na may pa-round siya sa magkabilang dulo, kinakabitan ng butones tsaka uhales. And ganun pa rin pag pinasadahan nyo, hanggang dun lang kayo sa may wag nyo masyadong ipapatong yung karayom dun sa pilon. Hindi siya dapat nakadikit para maganda yung kalalabasan niya kapag binaliktad ng ganyan. Ayan, tignan nyo kung pantay siya. Pag nagaya nyo naman kasi yung sukat na 1 inch dyan sa magkabilang dulo, magpapantay talaga yan. And papasadahan ko lang siya ng 1/16 dyan para pag kinabit ko siya mamaya sa neckline ay madali ko na lang siyang itatap, hindi na paikot. Yung magkabilang dulo lang na tinigilan ko ng tahe, dun ko siya ipapatong mamaya. Ayan, guhitan ko lang siya para alam ko kung saan ako magpapasada mamaya.
tapat na tapat siya dun sa nakalupi na ginawa ko kanina. Nagtap 1/4 ako. Ayan, ganyan lang naman po kasimple gumawa ng collar bangkito. Sana nasundan nyo yung pagkakagawa ko. Kunin mo lang yung center, lagyan mo ng label para alam kung anong size yung gawa. Sa umpisa talaga, lalo na sa mga new beginners, nahihirapan talaga mag-assemble ng collar. Pero kung matagal nyo nang ginagawa yan, parang sanay na kayo, hindi na siya mahirap. Kung nahirapan po kayo, pag-aralan nyo maigi, ulit-ulitin nyo yung panonood kung paano gumawa, hanggang sa makuha nyo po kung saan kayo banda nahihirapan. Susundan nyo lang naman yung korte ng collar para hindi siya magpilipit or pangit yung kalabasan. Kailangan flat na flat siya. Ayan, ngayon i-attach ko na siya dun sa neckline ng polo barong, pero bago yun, kailangan pantayin nyo muna yung placket niya. Ayusin nyo yung placket niya para pantay din yung pagkakakabit nyo mamaya dun sa may bandang harapan. Kasi bobotenasan po yan. Kailangan pantay ang pagkakakabit nyo ng collar dun sa placket. Dahil may mga botones at uhalis pong nilalagay dyan. Ayan, sa right side po ako nagkakabit. Yan po yung pinaka right side ng polo barong. E dyan ko ipapatong yung collar. Papasadahan ko yan diretso. Ayan, sa mga bago po sa aking mga videos na nanonood, sa mga hindi pa po nakakapalo sa akin, ay i-follow nyo ako para updated kayo sa aking mga ina-upload na videos araw-araw. Ayan, para nanonotify po kayo sa tuwing mag-upload po ako ng videos. Sa mga maraming tanong dyan na naguguluhan sa kanilang mga tinatahi, minsan bisitahin nyo po yung aking mga videos. Baka nandun yung tanong nyo o yung sagot nyo dun sa tanong nyo. Kaya naman sa YouTube channel ko, sa Milestone Heart, nandyan po yung mga link sa comment section. Click nyo lang yun, madadirect na kayo doon. And pasubscribe na rin, dahil yung mga videos ko nandun din. Pwede nyong balik-balikan yun kung mayroon kayong gustong malaman. Eh, pagkatapos kung i-attach siya, itatap 116 ko na siya. Dinugtong ko yung pasada ko dun sa kaninang tap ko sa dulo para mag-lock siya. Ayan, sana may natutunan kayo kung paano gumawa or bumuo ng isang polo barong. Step by step na po yung aking shinare sa inyo. Ayan. Pwede nyong i-like and share yan para lahat matuto at makapanood. Maraming salamat din po sa mga nanood. Ayan, tapos na po. See you on my next video.